not many people realize that the last of the millennials were born in 1994 or 1996. Such as kids born in 1995 or 1997 up to 2012 or 2015 already belong to Generation Z. So sa totoo lang, ang mga nasa edad na 26 o 24 ay Gen Z na. Gen Z din ang considered purely digital natives o yung pinanganak sa internet age. Kaya of all generations in history, Gen Z ang pinaka-tech savvy. Pero, aware din ba kayo na as early as well, ngayon na, may krisis na kinakaharap ang Gen Z sa bansa? Mula pa 2019, tinatawag na itong National Social Emergency ng pamahalaan. Ito ay lumalaking bilang ng teenage pregnancy sa bansa, na second highest rate sa buong Southeast Asia, ayon sa POPCOM ng Philippine Statistics Authority. Kaya mahalagang pag-usapan rin ang isyong ito, lalo na mismo ng mga kabataan ngayon. Tara! Real talk tayo! Teen Storya, no filter. Starting June 20, 2021, 6 p.m. Hello, teen netizens! Hello, Internet Universe! And hello, world! My name is Joanna from Surigao City. Finally, itong vlog show, channel, tambayan, at barkadahan na ito is a dream come true for my FPOC family. Ngayong nabasa mo na ang mga dinanas ko, Ano kayang mararamdaman mo? kung ikaw yung nasa lugar ko. Ang tubig sa gawas, kusog na po tayo, ang mga tao nagginaganay na. Halos lahat po ng tanim namin na niyog, lahat na tumba. Nahihirapan kami kasi wala kami may inom na tubig. So, Walang kuryente, walang signal, mga gasgatan. Natakot talaga ako na nakita ko na tao na dumaan sa harap namin ng mga patay. sabi ko, parang hindi na talaga to biro-biro na lang. Parang it's a matter of life and death na. Ang FPOP ay bahagi ng isang mas malawak na grupo na nag-i-implement ng MISP. Ang MISP o ang Minimum Initial Service Package for Reproductive Health During Emergency Situations or Humanitarian Crisis ay isang set ng
mga activities designed to reduce mortality, morbidity, and disability among affected populations. Bago pa lamang ito sa Pilipinas at mangilan-ngilan pa lamang ng mga ahensya ng gobyerno at saka ng mga NGOs ang sumasabak sa ganitong mga programa. Halimbawa, mga internal strife, nagkaroon ng earthquake or mga krisis na katulad ng may malakas na bagyo, nagkaroon ng landslide, no, na kung saan ang mga kababayan natin ay napipilitang lumikas mula doon sa kanilang mga kabahayan papunta sa isang temporaryong shelter. Ang naging plan of action for Combal at DAVOR is informed by our experience ng Sendong. MISP nakatutok yan sa evacuation centers. Sa Pilipinas, nagre-respond tayo sa evacuation centers pero knowing yung Pinoy na babalik siya sa bahay niya. Consider natin yung return sites saka yung communities as extension ng evacuation centers or another phase ng pag-cope ng mga tao. So, hindi lang tayo nag-focus sa evacuation centers, bumalik din tayo sa communities. Inimbita rin natin yung mga kababaihan doon. Yun yung isang emerging practice. Nag-conduct sila ng orientation first, then yung mga physical check-up, gaya ng pagkuha ng urinalysis, then yung CDC. Marami po kami natutunan doon sa yung tungkol sa family planning at saka sa STI at saka sa HIV. Another is the value of mobilizing young people. Malaking contribution ng youth sa DAVOR and Combal. Yun ang unang-unang namin ginawa. Nag-organize kami ng kabataan na makakatulong namin kasi sila yung mas nakakaalam ng lugar. Na-involve po ako dito na sa Compostela Valley kasi habang nagre-respond po kami sa CDO, nasa na po kami, rehabilitation phase yun. Tapos dumating yung Pablo, nangailangan yung FPOP ng mga tao na mag-youth organizing po kami for a week. Nagpatuloy po ako sa pagiging volunteer. Acquired immune deficiency. AIDS knows no one. It spares no one. It kills people. The number of Filipinos living with HIV/AIDS by the end of 2005 has reached 12,000. 12,000. Stop. It's a great thing that we are doing to educate the youth. They need to be aware that AIDS is out there and they need to protect themselves. Massimo has just turned 10 and it's celebrating its birthday by helping cancer patients. We're very flattered and we feel that we're very blessed na nakasama kami sa project na to. It's a CD for a good cause. Sana bumili kayo at tangkilikin nyo ang sarili natin. All of the proceeds go to the Cancer Warriors Foundation. Buy an original copy of Massimo's Christmas album. Be an angel this Christmas. Did you know that you've got a very good reason to enjoy your Happy Meal even more? That's because in every purchase of McDonald's Happy Meal, a percentage goes to the Bright Minds Read program of Ronald McDonald's House of Charity. McDonald's is also donating 5 Bahay Bulilit daycare centers to several low-income communities both outside and within Metro Manila. Happy World Children's Day! Love ko to!